Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako si Godfrey Quizon and this is my devotion for today, February 3. So, ang topic po natin ngayon ay pumirma ka na ba para sa iyong kaligtasan? Body of Christ. So, ang konsepto daw po nito ay the body of Christ is a biblical metaphor for the church, emphasizing the unity and interdependence of believers with Christ as the head. It highlights how Christians, though many, function together as one entity under the leadership of Jesus. And ang scripture po natin for today is Romans chapter 12 verse 4 to 5. Basahin ko po. For just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function, so in Christ we, though many, form one body, and each member belongs to all the others. So, ang context po nito ay dito. Marami po kasing mga simbahan na nagsasabi po na yung religion po nila yung key para po maligtas sa ating mga kasalanan or para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero sinasabi po dito sa Romans chapter 12 verse 4 to 5, for just as each one of us has one body with many members, and these members do not have all the same function, so in Christ we, though many, form one body, and each member belongs to all the others. So ibig sabihin po nito is hindi po yung religion po yung nakasamba sa atin. Although marami pong religion na hiwa-hiwalay, tayo mga Christians, marami tayong maraming iba't iba pang sector ng Christianity. Pero hindi po ibig sabihin yun is hiwa-hiwalay na po tayo, kundi sineserve naman po natin na si Jesus Christ po yung Diyos na tagapagligtas po natin. And of course, as long as we believe na ang ating Panginoong Hesus Kristo ang tagapagligtas natin, is same na tayo ng paniniwala, and of course magka-function tayo as one kasi lahat naman po ng Christians naniniwala, kumbaga hiwa-hiwalay lang tayo, iba-iba lang tayo ng function, iba-iba tayo ng pinag-focusan. For example, as evangelizing, diba, sa Change Life Christian Church, hindi man po ibig sabihin na watak-watak na, kundi may iba't ibang function lang po, pero we are as one, or we are a one body. Ayun. Sorry, English. So, teaching po natin is we are one family in Christ, diba? Hindi porket marami tayong sector, marami tayong iba't ibang pinag-focusan is hindi naman ibig sabihin yun na hindi po tayo naniniwala sa ating Panginoon, kundi naniniwala tayo, nag-iba lang tayo ng focus, may iba't iba ng teaching na pinupoint and dinindiin yung kada sector ng Christianity. So, we are ambassadors of Christ. Ibig sabihin tayo po yung mag-evangelize po dito sa mga tao, tayo magpapalaganap ng salita ng ating Panginoon. Ambassador, diba? Sa ating po nakikita yung teachings po ng ating Panginoon. So, that's why dapat mag-reflect po sa atin yun. So, we continue the work of Christ. Sabi nga po ng ating Panginoon before siya umakyat na evangelize all the nations. Diba? So, tayo po mag-continue ng kanyang mga pag-preach or pag-evangelize para po mas lumapit po ang mundo sa ating Panginoon. Application is treat others as you would treat your own body. Diba yung golden rule sa Bible na sinaan? Kung ano ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gagawin sa iba. And of course, kung paano mo gusto itrato yung perspective mo, yung mga opinion mo, boundaries mo, is ganoon mo din sila itrato. So, share the message of reconciliation na tayo po ay magkaroon ng unity. Wow! Tapos, and of course, lagi po tayo mag-share para po tayo ay bigyan pa po ng blessings ng ating Panginoon, and to evangelize and mas mapalipit pa po yung lalo mga tao sa ating Panginoon. And third application is continue the work of healing and restoration of the world. Kasi alam po natin na nandito po yung ating Panginoon na tinutulungan po tayo para magpalaganap ng kanyang salita. And of
course, to share the salvation that we have sa mga tao. So, ayun na po. Maraming salamat. Ako si Galbrick Pison, and this is my devotion for today, February 3. Sana po ay marami kayo natutunan. Ayun lang po. Ay God bless.